Ayan, good morning muli. Magandang umaga sa ating mga viewers. Ayan, especially sa ating mga subscribers. Okay, so panibagong araw, panibagong vlog. So it's a second vlog po dito sa Bolinao, Pangasinan. So welcome po dito sa River Cruise sa Sungayan Grill and Restaurant. O, tara po, pasukin natin po ang restaurant na ito at ating tignan kung ano po at yung mga pagkain na kanilang ino-offer, at the same time kung gaano kaganda yung pinakamalinis na ilog dito sa Luzon. Okay, so tayo po ngayon ay papasok na po, So mas maganda pumunta rito ng mas maaga. Yan, time check is 10 a.m. So mas para hindi po ganun ka-crowded, Ito po yung tawagin ni Balingasay River. So nakaalang Balingasay River po itong restaurant na ito. Yan, so makikita niyo po rito na well-maintained na kung saan ang kalinisan ng ilog na ito. Okay, so na kung saan makikita niyo yung mga marine life, yung mga isda. Na kung saan napakarami po, dito sa Balingasay River. Ayan, so isa to sa mga attraction na binubuo dito sa Sungayan Grill and Restaurant, na kung saan meron po rito na river cruise. So ito po yung mga pinupuntahan ng mga turista na nagagawi dito sa Bolinao. Ayan, so sama lang po kayo guys. Kung bago pa lamang po kayo sa aming channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Ayan, paki-follow niyo po kami. Paki-hit niyo po palagi yung notification bell kasi hindi po kami nagsasawa na i-share sa inyo yung aming mga napupuntahan, So ito po yung maganda sa aming vlog. It's a road trip. At the same time, yung mga kakalsadahan. Yan, yung mga puok pasyalan na aming ibinabahagi po sa inyo, na kung saan later on kung gusto niyo siyang bisitahin. Ayan, so may mga idea na po kayo, kung anong itsura, kung ano yung mga rates, mga babayaran, kung gaano katagal yung biyahe, anong sitwasyon ng mga kakalsadahan na inyong dadaanan. Ayan, so tuloy lang po sa pagsuporta sa aming channel. Kami po ay baguhan lamang po dito sa pag-vlog na ito. Ayan. Ayan, so ito po yung mga menu ng restaurants, na kung saan kung grupo po kayo, kami po merong 7 packs. Kaya napili po namin yung Boodle Fight, yung Barkadas Boodle Fight. At the same time, ito po yung River Cruise rates. Kung 12 packs belows lamang po kayo, good for 1 hour po yan na River Cruise. So 1,100 pesos po yung babayaran. Yan. Bukod po yung pagkain, so ito po yung napili namin, yung seafood Boodle Fight style, So wala naman pong mas bababa sa 10 packs. So ito na po yung pinaka minimum na aming orderin. Ayan, so sama lang po kayo, Ito po yung pinaka, kung merong mga birthday, mga event place po nila na pwede nyo pong gamitin, Ayan, kung may mga gathering, ayan, kung maramihan po, ayan, ito po yung nakabukod po ito. Kung ayaw nyo po na mag river cruise, so pwede po kayo dito sa floating restaurant po nila, Ayan. So ito namang portion na to sa gawing kanan, ayan, yung ating pupuntahan. Ito na po nakaalong sa ilog. So dito po naka-stay yung mga balsa na kung saan nagsisilbing kainan. Yan, kung familiar po kayo sa ibang lugar sa Bohol, yan, yung mga sa Dagupan, yan, meron din po rito, dito sa Bolinao, Pangasinan. Ayan. So napakalinis, makikita natin na well-maintained place. Yung ilog po rito, hindi po naabuso, hindi po gaya ng ibang ilog na napakarami pong naninirahan, may naglalaba. Ayan, dito po bawal po yun. Kaya napanatili po yung sobrang linis ng river na ito. Ayan, nandito tayo ngayon sa Willow Cottage, yung balsa ni Willow. Ayan, so mas the best na agahan nyo po. Huwag po kayong pupunta rito ng along 12 noon. Sobrang haba na po ng pila. Ayan, mas advantage pag mas maaga, mas ma-enjoy nyo po yung view. Hindi na po kayo mag-aantay ng matagal,
Pagpasok nyo pa lang sa entrance, yun, may naka-designated na sa inyo na balsa. Yan, nakita nyo po na sobrang linaw, no? Ayan, so makikita natin na sobrang linis po, no? So ito po yung pagkain, yung 10 packs package po ng seafood barkada boodle fight style, no? Ayan, so hanggat hindi pa ko kumpleto yung inyong orders, no? So hindi po aalis po ito. So doon pa lamang po magbibilang ng 1 hour once completed na po yung inyong orders. At ready habang kumakain na tayo. So saka po ito lalarga at hihilain ng isang bangka na demotor. Ayan, so ganito po yung itsura, no, ng mga amazing views na inyo po makikita rito. Ayan, so once in a while lang naman po natin puntahan ng lugar na ito, kaya minabuti natin na masulitin na po, no, itong mga attraction na meron dito sa Bolinao, Pangasinan, na kung saan ito lalagyan sa pinakandulong bahagi ng Pangasinan. So masasabi natin na isang paraiso itong lugar na ito, na hindi po ganun ka-crowded, hindi ganun karaming tao, na kung saan dinarayo po talaga ng mga turista. Yan, nakikita niyo po, no, na kung saan bawat pamilya na kumakain po rito at nag-aarkila ng balsa, no. Yan, sobrang linaw po. Ito po yung makikita ko rito na napakalinis na ilog, no. Yan, dito sa Luzon. So wala po ako yung nakikitang naliligo po rito, no, yung mga naglalaba. Ayan, so siguro yun po yung napanatili ng gobyerno po rito, nung kalinisan ng ilog na ito. Ayan. So dito nga po, ano, is kung saan yung best memories na kung saan inyong ma-experience once you visit here in Songayan Grill and Restaurant. Okay, so right now, after po natin kumain, so atin na pong pinuntahan yung ating accommodation, huh? So ito po yung napili namin na rooms, no. So na kung saan napakaganda po, no. Hindi man ito kalapitan doon sa pinaka Patar Beach. Kung tawagin Patar Beach, White Sand, no. Na kung saan open sa public. So mas pinili po namin dito na mag-stay kasi unang-una tahimik, hindi crowded, no. Kasi once na nandun ka sa mismong Patar Beach, napakagulo po doon, napakaraming sasakyan, napakaraming tao. At the same time, napakarumi na rin ng paligid, no? So this time, ito po yung napili namin, highly recommended. Almost 6 kilometers yung layo dun sa pinaka Patar Beach, yung pinaka White Sand Beach na kung saan open sa public, no? So ito po yung pinaka accommodation na aming napili, no? Na aming pag-i-stayhan for 22 hours. Ayan po.
So sa ngayon po ginagawa pa lamang po yung parking, no. So i-concrete po nila ito. At yung mga design dito, may mga landscape. Yung kinaganda po rito, ang dami nilang tanim na buko na dwarf. Ayan. So welcome po rito sa Ferds and May dito sa along Patar, no? Patar Road, Barangay Patar, Bulinaw, Pangasinan. Ayan, so ito po yung itsura ng rooms. Ayan, napakaganda. May sariling sala po ito. At the same time, centralized air condition. No, meron tayong 55-inch na flat screen TV dito. Ayan, unlimited wifi. May sarili po itong lababo. May sariling dining. No, may sariling sofa. So, may 2 bedrooms na kakasya po hanggang 12 katao po rito. No, sa halagang 6,500 po ito, good for 22 hours. No? Nakita nyo po na kung saan sobrang modern po ng design, no? Sobrang bago. As in bago po ito po yung pinaka amenities niya, no? Pwede kayong kumain sa labas. Ito po yung pwede kayong magluto ng libre. Yan, highly recommendable po itong lugar na ito. So, ongoing pa lamang po yung kanilang swimming pool na ginagawa. Ito po yung mag-o-open na po on September, no? Tinatapos na lang. Ayan. Ayan. So, sobrang linis po ng lugar na ito. Centralized aircon po. Bawat rooms nakahiwalay din yung aircon. Kaya talagang makakapag-relax po kayo rito habang kayo po ay nagbabakasyon. Yan, safe po ito dahil ito po well gated. Yan, so ati pong mabisita po yung beach, no? Okay, so yung oras po ngayon dapat hapon naman po, no? It's already 5 PM in the afternoon, no? Kaya nakikita natin, no, from high tide kanina, kung saan ang daming seaweeds na nasa tabi, no? Pero mas maganda po na mas maligo dun sa Patar Beach, na kung saan yun po yung pinakasentro ng beach po dito sa Bulinaw, Pangasinan, yung Patar. So, maaari nyo po itong paliguan, pero not highly recommendable, no? Especially may maraming seaweeds, no? Maraming bato. So, finitured ko lang po ito para ma-assured po sa inyo na even sa beach na to, pag gusto nyo maligo, pwede naman. Ayan. So, hindi rin kasi season din ng paliguan, no? Usually, pinakamaganda magpunta rito during vacation. Yan, during tag-init talaga. Yan. So pumunta kami rito ng tag-ulan. It's a long weekend, so hindi na rin namin pinalagpas na ito po dalawin at puntahan po at bisitahin, ma-experience ang Bulinaw, Pangasinan. Yan. So ito po yung view. So meron yan, yung katabing mga resort po rito, mga beach resort. So ganun din, nakakapagpaligo naman yung mga bata. Pero hindi ganun kalalim, no? Hindi ganun kaganda sa Patar Beach na ating pupuntahan bukas. Ayan, so we're waiting for the sunset. Ayan, ito po yung best memories na inaabangan din namin. Ayan. Yan, it's another day today, no? So we are here now para ma-experience po na maligo rito sa Patar Beach. Ayan, so very crowded areas na kung saan open sa public, no? Yung binayaran po namin doon sa lighthouse na 40 pesos na environmental fee. So we keep, tinabi po namin yung resibo. So tinabi namin yung resibo. So nagamit pa namin po rito sa Patar Beach. So libre, no? Yun yung kinaganda rito. Sabi nga, itabi mo lang yung mga environmental fee na binayaran mo sa una.
So, okay na, no? Magagamit mo na sa mga next attractions. So, ito po yung mga souvenir shops. No? So, Hile-Hilera po to. Isang lugar lang po ito. Ito po yung pinaka entrance and exit po ng pinaka beach po dito sa Patar. Ayan, so in-explore na rin po namin at bumili na rin po kami ng mga souvenir po na nanggagaling po rito sa Bolinao. Ayan, so ito po yung mismong beach kung saan mapakahabang shoreline, no? So sinasabi na white sand. So dito nakita ko hindi naman totally white sand, no? It's a golden, may pagka-gold yung kulay ng buhangin, pero pinong-pino. So napakasarap po apakan kung nakayapak po kayo. O yan, nakaka-relax. So yun po yung na-experience namin dito. So since na crowded po yung beach, mas maganda maligo, no? May experience. Number one na pinupuntahan namin, yung may mga island hopping talaga. So ini-explore namin yung island, no? Since na ito po yung pinaka-enjoyable moment, no? Hindi lang sa beach, na kung saan bisitahin nyo yung mga iba't ibang island po na nalalapit po rito, no? Yan. So ito po ay nagkakahalaga na 1,500 pesos. So kaming 7 po, makakasya na po rito. So ito po ay may itinerary na kung saan pupunta sa snorkeling. Ayan, so mga rock formation, yung cliff diving. Ayan, so makita nyo po na super crystal clear yung tubig, no? Yung pinakadagat po rito sa Bolinao. Yan, so sadly nga lang itong bangka na napili namin, karamihan sa bangka rito wala pong harang or yung shade, wala pong silungan, no? So kaya DIY namin, ginamit namin yung aming mga towel na pangharang sa init. Ayan, so best time for island hopping, agahan nyo po para hindi po ganun kainit. Ayan, ma-enjoy nyo po yung view. Lalo sa panahon ngayon na meron po tayong habagat, usually thunderstorm. Pagdating ng dapit hapon, sobrang lakas ng ulan. Ayan, so agahan nyo po para may experience nyo po yung ganda ng lugar na inyong pupuntahan. Ayan, so this time po, no, ito po ay open na bangka, wala pong bubong. Ayan. So hindi pa naman ganun kainit, no. It's already 8 AM in the morning. Kaya mas maganda po itong may experience. Ito na po unahin ninyo sa inyong mga gustong gawin. Kung kayo po yung magawi sa lugar na ito, bago po kayo mag-swimming dyan sa tabi-tabing beach. Kung gusto nyo mag-island hopping, ayan, so agahan nyo po, unahin nyo na po sa inyong mga bucket list.
Ayan, so sa pagkakataong ito, no, sobrang lalim na po. Pero nakikita nyo po yung kailaliman ng dagat, yung mga rock formation sa ilalim, no, yung mga corals na natatanaw ng ating lente ng kamera. Ayan, so habang po kami ay naglalakbay, no, dito namamangha po kami sa mga rock formation na kung saan napakagaganda po ng mga rock formation, no, na gawa ng kalikasan, no. Nakita niyo po na sobrang amazing yung views na inyo pong ma-experience once na nagpunta po kayo rito. Ayan, ito po yung actual na video ng mga rock formation, different kinds of rock formation dito sa Bolinao, Pangasinan. Ayan, so napakalalim po ng lugar na ito, no, kung saan malapit po sa pinaka mga rock formations. Ayan, so mas inilapit po ng aming bangkero para mas makita namin yung nagagandahang view po dito sa gawing kanan, no. Yan, so natanong namin dito sa bangkero, itong lugar na ito na aming pinupuntahan na ngayon palabas na ng Bolinao. So ito po ipapasok na po ng Bani, no? So kung sa mga mahilig din sa mag-beach, hindi lang pala sa Patar, no, na may magagandang dagat, may mga malilinis na beaches, even po dito sa Bani, Pangasinan. Yan, so kung mahilig kayo sa mga scuba diving, so ito po yung pinaka spot na pagdadalhan sa inyo pag sa Bani po kayo nagawi, Bani, Pangasinan. Ayan, so dito po ang lugar kung saan may experience nyo po yung mga snorkeling, yung encounter ng mga isda. Ayan.
Ayan, so makikita natin na kung saan nakakamangha na mga view, no, ng ganda ng Pilipinas, no. So much better nga na unahin mo muna libutin ng Pilipinas bago sa Asia o sa ibang bansa, no. Baka hindi mo pa nakikita yung mga gagantong kagaganda na mga amazing views na makikita nyo rito, no. Di sa Luzon pa lamang po ito, no, na ating naaabot. Yan, sa mga manlalakbay, no, mas maganda explore mo muna yung Pilipinas bago yung ibang bansa kung saan napakarami po na kung saan yung mga foreigner nga dinarayo tayo, no. Sabi nga it's more fun in the Philippines. Kaya kung kayo isang manlalakbay, unahin nyo muna pong libutin ang ating sariling bayan, ang ating sariling bansa. Ayan, so ito po yung pinaka-spot na kung saan maaari na tayo mag-snorkeling, ma-encounter yung mga isda rito na makita nyo habang kayo lumalangoy, talagang nilalapitan po kayo. Ayan, so ito po ay may lalim na 15 feet. No? So ang lugar na ito ay nasasakupan na po ng Bani, Pangasinan. So napakalinaw po ng lugar na to. Ito po yung pinaka-spot na mga divers. Ayan, yung mga nag-aaral po ng scuba diving, mga baguhan. So dito po dinadala sa lugar na ito, no? Na kung saan napakaraming corals, napakaganda po ng ilalim ng dagat na ito. Ayan, yung mga encounter mo rito, yung mga isda na kung saan kusang lumalapit sa inyo. Ayan. So sa pagkakataong ito, no, so hindi na po ako gumamit ng life vest, no?
para kung maaari, kung silipin ko siya, sisiring ko yung mga isda na nagagandahan, yung mga coral, yung mga formation ng mga coral sa ilalim. Yan, so mas madali ko pong malapitan. Ayan. Yan, so nakikita niyo po no, na kung saan nakamamanghang mga kalikasan no, na itong mga marine life na kung saan sinasabuyan ng aming bangkero ng pagkain na kusang lumalapit po, na kung saan na-enjoy ng aming mga anak na mag-snorkeling no. Ayan, so safe naman po dito basta yung mga bata naka-life vest, yung hindi marunong lumangoy. Ayan, para safe po kayo. Ayan, yung mga life vest po na kung saan huwag nyo pong kalimutan na suotin. Ayan, so meron din po rito mga goggles para mas makita nyo po ng malinaw no? Yung mga encounter sa mga isda. Ayan, so ganito po karami no, ganito kalinaw po dito sa lugar na to. So the best spot na aming napuntahan na kung saan pinagdalhan sa amin ng aming bangkero. Ayan, so after nga po natin mag-snorkeling, our last spot, so ating pupuntahan po yung Bulinaw Rock Formation. So babalik na po tayo ng Pabulinaw, no? Ayan, para ma-experience naman po yung cliff diving, no? Cliff jumping.
Ayan, so sama lamang po kayo guys dito sa aming pag-explore sa lugar na ito. So paki-like, paki-subscribe, at the same time paki-hit po yung notification bell para updated po kayo palagi. Huwag niyo pong kalimutan na kami po ay suportahan. Number 1 po dyan, panoorin niyo po yung mga videos namin. Paki-subscribe po kung maaari, share niyo na rin. Yan. Ayan, so tayo po ngayon ay dadaong na, no? Ito na po yung pinaka island na dinarayo rito, yung Rock Formation Island na. So sakop na po ito ng Bulinaw, Pangasinan. Ayan, so isa sa mga part ng itinerary na kung saan once na nag-island hopping ka, ito po yung fini-featured. Ayan, so napakalinis, no? Hindi crowded na lugar. Ayan, so ito po yung itsura ng ibabaw, no? Aming inakyat po yung mga rock formation. Ayan, so tayo po ngayon ay pupunta na po para mag-cliff diving. So ito po yung pinaka daanan, no? Paakyat. Pinaka may hiking muna rito, no? Bago marating yung tuktok. Ayan, so ito na po yung pinaka lugar sa itaas na kung saan pang Instagram na views, no? Amazing views po, no? Napakaganda ng lugar na ito. Una naming tungtong sa lugar na ito. Ayan. So ito po yung spot na kung saan maaari po kayo na mag cliff diving.
Ayan, so after po nung maikot ko po, no? So akin po chinek yung aming babagsakan. Ito po yung lugar na kung saan ito yung cliff diving areas. So ito po yung may taas na 15 to 20 meters. Yung babagsakan mo ay may lalim ng halos 20 meters deep. Ayan, so chinek ko po muna kung safe po ba, no? At kung kakayanin ba ng lakas ng loob, no? So sa pagkakataong ito, susuot ko na yung life vest kasi baka hindi na ako lumutang, no? Ayan. So ito na po yung pinaka spot, no? So nakita ko naman na safe kahit na humangin ng malakas, wala pong bato na babagsakan. Ayan, so sa pagkakataong ito, so ito na po, nauna po yung aming panganay na anak, no? So ako po yung susunod. Dito po nakaramdam ako ng kaba at takot, no? Ako sa bala ko na sanang umatras, pero wala na akong choice kasi nauna na yung aming panganay na anak. So kailangan ko siya na gabayan, no? So pinakita ko rin na naglakas-lakasan loob na po ako rito na tumalon. So ito po yung may kataasan, no? Hindi gaya dun sa 100 Island, may cliff diving din doon pero hindi ganito kalalim, hindi ganito kataas, no? Ayan. So talaga pong kumuha muna ng lakas ng loob, nag-ipon bago po tumalon. Ayan. Ayan. So sa pagkakataong to, very successful naman, no? So una lang yung takot, pero once na nakalapag ka na sa dagat, so nakita niyo na wala na po, mabaliwala na po ang lahat, no? So isa to na inyong dapat na ma-experience kung mahilig kayo sa mga adventure, kung kayo ay adventurous, mahilig kayo sa mga gantong mga obstacles. So maaari nyo po itong puntahan dito sa Bolinao, Pangasinan. Ayan, so yung pinaka-last, yung aming pangalawang anak na si Jamie Lynn. Ayan. So this time po, dito talagang halos ayaw niya ng tumalon, no? So ayan. So okay, so ito po yung mga magagawa nyo po rito sa Bolinao, Pangasinan, no? Ayan, so keep on watching sa susunod naming mga videos. So ito naman po yung part 3, yung Enchanted Cave na aming i-featured sa inyo. Ayan, so panoorin nyo rin po ito mula umpisa hanggang sa dulo. Very exciting po ito, no? Maraming salamat po and God bless.